Oh, eto naman po si Kapunan. Those of you who know me know na hindi ako umatras at all. In fact, I kill a mosquito with an atomic bomb. Manang Lorna naman. Ito po ang sinabi ni Terry Redon. Kung takot sila doon sa pagbubukas ng tax record ni BP Sara, baka may tinatago. Wala na po yan, di na po tumatalab yan. Tignan nyo po, ilang taon nyo nang sinisiraan si BP Sara. Alam nyo, ako sa tingin ko napaganda pa para sa atin yung paninira nila na maaga kay BP Sara. Kung hindi po nila siniraan si BP Sara noong 2022 pa lang, December pa lang ng 2022, sinisiraan nyo na si BP Sara Ay, hindi pala December. Basta kung kailan sila nagsimulang sumita ng confidential fund, naninira na kayo. 2,000 po tayo, 700 lang po nagla-likes. Ibig sabihin, pare-pareho lang naman yung paninira nyo. Confidential fund. Ang problema ninyo, kontrolado nyo pa media niyan. Malaki pa yung partida nyo. Sa inyo pa yung mainstream media. Pero bakit hindi nyo pa rin nasiraan si BP Sara? Kasi nakita namin ang totoong magnanakaw. Ang mga totoong magnanakaw ngayon, mayroong luxury cars. Eto, milyon beses ko nang inuulit to. Pero para i-ukil-kil lang sa mga tao na to, yung mga magnanakaw ngayon, level up po ang mga magnanakaw ngayon. Grabe ang pagnanakaw. Yung mga magnanakaw ngayon, kaya po nilang makabili ng mga mansyon kahit po sa ibang bansa. Yung mga anak po nila, di ba, yung mga nepo babies na tinatawag, dyan una Dyan una nagalit yung mga tao Yung ipinagmamalaki, pinagwawagaywayan yung yaman nila. Wala po kaming makitang ganong yaman ng mga Duterte. Kung mayaman man sila, ang nakikita po namin yung simple nilang pamumuhay. Hindi po masama. Sa government employee, hindi po masamang maging mayaman. Ang pinagbabawal po sa mga government employee, yung magpakita ka ng karangyaan. Wala kami nakita na pagpapakita ng karangyaan sa mga Duterte. Samantalang sa kabilang panig, yung mga pinagbibintangan ng mga magnanakaw, yung mga kamag-anak nila, naglulustay ng mga pera kung saan, nagbabayad ng mga, makikita nyo po kung gaano ka-extravagant yung kanilang pamumuhay. Yung mga binabayaran po nila ng mga isang araw o isang gabi sa mga club o kung ano pa man ang tawag dyan sa mga pangmayayaman na lugar. Lupat bahay na ng mga mahihirap yan. Yan na po. Isang araw nagagastusin po nila. Yan na po yung pinag-iipunan ng mga OFW na naipundar ng bahay at lupa. Level up po ngayon ang pagnanakaw. Kahit na anong bintang ninyo na Mary Grace Piatos kayo ng Mary Grace Piatos, yung kabuuan na to lahat po, pag samasamahin nyo na yung confidential fund ni BP Sara, wala pa pong 1 bilyon. Yung 1 bilyon, minamani-mani lang po yan ng mga magnanakaw ngayon. 1 bilyon po, ang pinakamura po na bahay at lupa sa Forbes Park, 1 bilyon. Pinakamura. Hindi naman po pinakamura yung pag-aari nila. Hilera ng mga luxury cars,
may mga chopper, may mga jet. Ganyan po ang itsura ng mga magnanakaw. Tapos ipinipilit nyo ipatanggap sa mga Pilipino na accountability na magnanakaw si BP Sara. Pero yung mga sinabi ko po, na mga naglalasyaw, na masyadong marangya ang pamumuhay, hindi nyo sinisita. Yung mga Duterte, hindi nyo po nakitaan na maglasyaw. Pati yung pagpunta po, pagdalaw po sa tatay nila dyan sa dahig, kinukwenta ng mga hinayupak na yan. Magkano yung pamasahe, magkano yung mayaman pala sila. Di po masama maging mayaman. Wala po nagsabing mahirap ang mga Duterte. Hindi po sila marangyang pamumuhay. Habang tayo yung mga dukhang-dukha, nagmamarangya tong mga to. Tapos, paano maniniwala sa inyo? Wala naman kayong pinakikitang mansyon ni BP Sara. Wala naman kayong pinakikitang luxury cars, jet, yate, o bahay sa ibang bansa. Hawak ninyo lahat yung media. Kung yung Dolomite nga, inaabangan ng media na matunaw eh. Yan pa kayang may matuklasan kayong yaman ng mga Duterte. Kaya talagang hindi naniniwala ang taong bayan sa inyo. Hindi totoo na milyon beses nyong ulitin, maniniwala na. Milyong beses kayo nagsasalita, milyong beses kayong kinamumuhian ng mga Pilipino. Muhing-muhi na sa pinagagawa ninyo. Si Marcoleta, ano ba ang kasalanan ni Marcoleta? Tumanggap ng donasyon. Pucha, lahat ng politiko tumatanggap ng donasyon. Hindi po ipinagbabawal ang pagtanggap ng donasyon. Meron po ba sa mga Duterte na narinig ninyo na lumabag ng batas yung mga anak nila, dumaan sa mga hindi dapat dumaan, naglustay ng isang gabi na uminom sa bar? Meron po bang ganun ng mga Duterte? Milyon ang binayaran, nagpakasal sa isang marangyang kung saan? Nakakantsawan nyo pa nga yung mga Duterte. Wala nang karangyaan. May birthday si Tatay Digong. Di ko talaga makakalimutan tong mga walang hiya. May birthday si Tatay Digong. May lechon sa lamesa. Hindi po sila naghanda kung saang hotel. Walang yung mga nakikita natin sa Malacanang ngayon na mga kainan. Wala pong ganun. Simple lang, birthday lang, meron lang isang lechon. Alam nyo ba sa Davao? Ulam lang yan lechon. Di nyo pa, dito sa atin, ang lechon, marangya ka na pag may lechon. Doon po ulam lang yan. Napakapangkaraniwan po ng lechon, Davao at saka sa Cebu. Pucha, kung dito sa atin, mga lechon manok ang tinitinda sa mga kanto, doon po, sa mga kanto doon, lechon talaga. Anong where?